So salamat po sa ating Panginoon, tayo po'y dumako na sa ating pong tema. Ang ating pong team na natapos ay, sino pong nakakaalala ng team natin last October? The Unshakable Faith. Amen. Salamat po sa isang kapatid na nag-testify kung gaano nagkaroon ng impact sa kanyang puso ang ating pong tema last month. At ngayon po may bago tayo pong tema dahil ang ating pong EGR ay nalalapit na this coming 22 to 24. Yun po'y magaganap ng Friday night and whole day ng Sunday at yun po'y magaganap sa hotel. At lahat po dito, all of us here, tayo pong lahat ay nakalista na ron. Kung hindi pa kayo nakakalista, magpalista na po kayo. Amen. Sapagkat napakaganda po na muli nating ma-encounter sa ang ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang ating pong tema this November, Encountering God. Sa Tagalog po, pagharap sa Diyos. Lahat po tayo ay laging umaharap sa ating pong Panginoon. Every time tayo po'y pumupunta sa gawain, every time na tayo po'y nakikipag-usap sa Panginoon, every time na tayo po'y pumupunta sa bahay ng Panginoon, ito po isang pagharap natin sa ating Panginoon. At personally, tayo po'y nakakaharap sa ating Diyos. So napakahalaga po yung ating pong response sa ating pong pagharap sa Panginoon para ma-encounter natin ang Diyos sa ating buhay. Sapagkat importante na tayong mga nananampalataya sa ating Panginoon, tayo po'y mayroong encounter sa ating Diyos. Next slide, ang sabi mo dito sa encounter. Encounter, sabi mo dito, unexpectedly be faced with or experience. Sa Tagalog, hindi inaasahang maharap o maranasan. Amen. Tayo pong lahat mga kapatid ay may mga karanasan na pangyayari na hindi natin inaasahan. Na-aksidente tayo na hindi natin inaasahan. Meet by chance, meron tayong isang kaibigan o kapatid na na-meet natin na hindi natin inaakala na nandun siya. Mga pangyayari na sasabihin po natin na iiwan ng alaala. Amen. Hallelujah. Kaya iba po kapag meron po tayong encounter sa ating pong Panginoon. Kaya yung mga nagkaka-encounter ng accident, for example, nagkakaroon sa kanila ng phobia. Di ba, mga batid? Sila'y nakaranas ng hindi maganda at ang naging impact nito ay nagkaroon ng takot sa kanilang puso. Kaya ayaw na nilang muling i-attempt yung bagay na yon sapagkat may pangyayaring naganap sa kanyang buhay na hindi maganda. Nagkaroon ng phobia. Amen. Siguro sa atin dito walang phobia ang iba. Pero kalimitan, dahil nga tayo po'y nakakaranas sa mga bagay na hindi natin inaasahan at nagkakaroon ito ng impact sa ating puso. At tayo po ay nataniman ng takot. Pero ang mensahe po ng Panginoon, mga kapatid, sa araw na ito, it's about yung ating pong team. This November, we will encounter the goodness of God. We will encounter the faithfulness of God. And we will encounter the tremendous presence of God in our life. Pag sinabing tremendous, isang napakalaking presensya ng Panginoon na magaganap sa ating pong mga buhay. Amen. God preparing us for our upcoming EGR. Na kailangan po mga kapatid, tayo po ay nakahanda sa gagawin ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Magkakaroon po tayo ng 3 days prayer and fasting this coming November 18 to 20 bago maganap po ang ating EGR. Amen. Sino po sa ating umaagri doon? Hallelujah. Kasi po, kakaibang breakthrough. Kapag inuuna natin sa ating puso na maranasan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa salita po ng ating Diyos, lahat ng mga lingkod, lahat ng mga men of God, hallelujah, mula sa salita ng Panginoon, lahat po sila ay nakaranas ng kakaibang encounter sa ating pong Panginoon. Kung paano sila tinawag, kung paano sila hinirang ng Panginoon at sila ay nakaranas ng kakaibang panawagan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At ngayon mga kapatid, ang mensahe po natin pong mababasa, let's go in Exodus, mga kapatid, in 3:1-5.
is about the encounter of Moises. Basahin po natin lahat mga kapatid with conviction. Pwede ba tayong tumayong lahat mga kapatid? Bilang pagbasa salita ng Panginoon. Hallelujah. Basahin po natin. 1, 2, 3. Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng desyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. 2. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. 4. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab ng punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Tayo po'y manalangin, magpasalamat tayo sa ating Panginoon mula sa kanyang mga salita. Lord, kami po'y muling nagpapasalamat, Lord God, sa mga salita na siyang may papahayag sa araw na ito. Salamat, Lord God, sa encounter, Lord God, ng iyong lingkod na kung saan, hallelujah, maging aral, Lord God, kung paano namin mag-encounter, Lord God, ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. At salamat, Lord God, sa mga kapatid sa oras na ito. Hallelujah, handa na tanggapin ang iyong salita. And I pray, Father God, ang iyong mga salita na lalabas sa labi ng iyong lingkod ay magkaroon ng clarity, Lord God. Hallelujah, upang ma-receive nila, Lord God, ang iyong mensahe sa araw na ito. Lord, anuman ang mga hadlang, anuman ang mga espiritu na hindi galing sa iyo, ay aking iwinawaksi, ay aking pinapalayas sa oras na ito, Lord. Only your presence, O God, is only very welcome in this place, Father God. Patuloy kayong, hallelujah, mangusap sa bawat puso na tatanggap ng iyong salita. Even, Lord, sa mga kapatid na nanonood, Lord God, sa aming YouTube, sa Facebook, patuloy mong i-bless ang bawat kapatid na tatanggap ng iyong salita sa araw na ito. Lord, tulungan mo ako, Lord God, ang iyong lingkod sapagkat wala po akong kakayanan kung wala po ang gabay ng iyong banal na Espiritu. Kaya salamat, Holy Spirit, that you are here. Father God, we glorify and we magnify your name in this place, Lord. Salamat po. In Jesus' name, amen. 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 Tayo pong lahat ay makakaupo na mga kapatid. Hallelujah. Ang title po ng mensahe sa araw na ito ay aking pong binigyan na title na Position Yourself. Hallelujah. Position yourself for divine encounter. Mahalaga po mga kapatid na kailangan ipoposition natin, ilalagay natin ang ating mga sarili sa tamang kaparaanan na ang Diyos ang patuloy na maluluwalhati sa ating mga buhay. Amen. Katulad ng sinabi ko po, nag-example ako last time sa inyo. Every time na tayo po'y nanonood ng TV sa Pilipinas, especially ako habang ako'y nanonood, minsan ang frequency, yung signal, hindi po maganda. Ang ginagawa natin dito, umaakit tayo sa bubong at inilalagay natin yung ating mga antena sa tamang position. At sinasabi mo doon sa tumitingin sa TV, okay na ba? Malinaw na ba? Diba? Ipinoposition mo yung antena para makanood kayo ng magandang TV. Amen. Hallelujah. Kaya napakahalaga mga batid na ipoposition natin ang ating mga sarili na kung saan nandun ang presensya ng ating Panginoon. Na ang pangalan ng Panginoon ang siyang patuloy na nululwalhati sa ating pong mga buhay. Amen. Hallelujah. One of the personality of Moises, mga batid, yun po yung mababasa natin. Hindi ko nilagay dito sa ating PowerPoint. Sa Numbers 12:3, Moises, he is a humble man. Siya po ay isang napaka-humble. Mababa ang puso ng isang lingkod ng ating Panginoon. So bago po nagkaroon ng encounter si Moises, tandaan po natin mga kapatid, no? Ang edad po ni Moises nung na-encounter niya ang ating pong Panginoon sa burning bush, he is already 80 years old.
Ibig sabihin po, may edad na. Pero yung age na yon, doon pa lang siya tinawag ng Panginoon. Kaya pwede pala na kahit tayo po ay minsan uugod-ugod na kahit tayo po ay medyo nagkakaedad na, hallelujah, mayroon pa rin gustong ipagawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Like in the life of Moses. He is 80 years old. At praise God, tayo pong mga anak ng Diyos, tayo po'y mga bata pa nung tayo tinawag ng ating Panginoon. Kaya hanggat tayo po'y malakas, hallelujah, hanggat tayo po'y may, hallelujah, nakakaakyat pa sa mga hagdanan, ibigay na natin yung ating lakas para maglingkod sa ating Panginoon. Katulad ng sharing ni Pastora nung Friday, na kung kailan sila matanda na, doon nila gustong maglingkod sa Panginoon. Pero, ano po nagiging hadlang? Mahina na po ang tuhod. Mahina na po ang kanilang mga katawan. Kaya hanggat bata pa, hallelujah, maglingkod tayo sa ating pong Panginoon. Amen. Huwag pong maging hadlang ang ating pong age. Hallelujah. Amen? Hallelujah. So, dahil sa encounter, ay ito po isang karanasan na hindi pwedeng pabasta-basta mabubura. Ito po ay tatatak sa puso at isip ng isang tao kapag siya po ay nagkaroon ng encounter. Like my encounter, hindi ko po malimutan kung paano ako binago ng Lord. Kung paano, hallelujah, inalis ako ng Diyos sa putik ng kasalanan at dinala ako ng Panginoon sa isang buhay na mapayapa. At maging sa buhay din natin dito, siyempre, tumataksan yung puso't isipan kung paano kayo inalis ng Panginoon sa mga bisyon na hindi kalugod-lugod na ginagawa niyo before, pero nung kayo ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, hallelujah, nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa iyong puso. Kaya ang mga Kristiyano na nagkaka-encounter, hallelujah, sila po ay nagkakaroon ng kakaibang hunger sa Panginoon. Iba ang dating kapag meron tayong encounter sa ating Diyos, sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya makikita po natin dito, ang Diyos ay nagpakilala kay Moises. Next slide, ang sabi po dito, sa Exodus 3:16 and 14, sabi po dito, ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Ganyan po ang kabanalan ng Panginoon. Hindi natin basta-basta makikita ang mukha ng Panginoon. Hallelujah. Kaya kapag tayo po ay nasa kabanalan ng Diyos, kailangan ang ating pong puso, marunong tayong magpakumbaba. At kapag tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon, habang tayo nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon, at nararanasan natin ang presensya ng Diyos, ano po ang nagiging epekto sa atin bilang anak ng Diyos? Habang tayo nagwo-worship, napapaiyak tayo. Hallelujah! Na-express natin ang ating papuri at pagsamba sa ating Panginoon sapagkat alam mo, sa iyong ginagawa ang Diyos ay karapat-dapat. Siya ay banal. Ipinaparanas ng Lord ang kanyang presensya kapag tayo po ay may tamang puso sa harapan ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. 14, ang sabi po dito, sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. So God introduced Himself to Moses that He is the God of his father, Abraham, Isaac, and Jacob. Kasi po mahirap mag-move forward kung ikaw, hallelujah, ay susunod sa isang tinig na hindi mo kilala. Amen. Mahirap maglingkod, hallelujah, sa Diyos kung ang Diyos ay hindi mo kilala. Wala kang personal na relasyon sa Panginoon. Amen. Sapagkat hindi po basta-basta ang panawagan ng Moises na gagawin ng Panginoon sa kanya. Amen.
Hallelujah. Tulad ng ginawa ng Panginoon kay Moises, na inatasan siya na maging deliverer para palayain po, hallelujah, ang bayang Israel sa pagkabihag sa loob ng Egypt. Sila po'y inalipin ng 400 years paghihirap na kung saan nakita ng Panginoon lahat ng mga iyak ng mga Israelita at mayroong pinili ang Panginoon. Isang man of God na mababa ang puso, humble man of God na si Moises. Amen. Hallelujah. So Moises positioned himself for divine encounter. Ano po ang makikita natin, mga kapatid, no? Ano po ang makikita natin kung ano yung ginawa niya? And verse 1, basahin po natin dito, verse 1, mga kapatid, basahin natin. Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro, na pari sa Midian, ano po, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng desyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Hallelujah. Hindi inaasahan ni Moises na ang lugar ng kanyang tinutungtungan, ang lugar na kanyang narating ay bundok ng Diyos, na kung saan ang presensya ng Panginoon ay nandoon. Amen. At doon siya kinausap ng Panginoon at doon nagpakilala ang Diyos sa kanya, na ang kanyang mga ninuno from the life of Abraham, Isaac, and Jacob, sila ay naglingkod sa akin. Hallelujah. Sila, hallelujah, ay nagbigay ng pagsamba sa akin. Amen. So ano pong makikita natin dito, mga kapatid? Ibalik natin doon kanina, mga kapatid. Kanina, yan. He positioned himself for divine encounter, and next, he is in the mountain of God where the presence of God is there. Kaya, mga kapatid, tayong lahat ay nandito sa araw na ito. Wala tayong ibang itinataas, wala tayong ibang ginagawa to glorify the name of Jesus in our life. And the presence of God is here. Hallelujah. Nandito ang Panginoon para ikay kausapin, para ang Diyos ay mangusap sa iyong puso na ikay tinatawag ng Panginoon sa mas malalim na relasyon kung sino ang Panginoon sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Ito ang nangyari kay Moises. He positioned himself. Nakarating siya sa isang lugar na kung saan, hallelujah, bundok na kung saan nandun pala ang presensya ng Panginoon. Amen. So tingnan po natin dito, no? Sa next slide, in Exodus 3:6-10, gusto ko pong basahin, mga batid, no? Basahin natin, 1, 2, 3, Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagat natatakot siyang tumingin sa Diyos. 7, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap ng kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana. Lahat ng bagay ito'y lupain ng mga Kananeo, Hetyo, Amoreo, Pereseo, Hebeto at Jebuseo. So tingnan po natin dito, mag-stay tayo dito, mga batid. No, yung kalooban ng Panginoon sa buhay po natin, nais ng Diyos na tayo po'y makalaya sa slavery ng kasalanan. Hallelujah. Ayaw ng Panginoon na ang ating buhay ay patuloy na namumuhay na labas sa kalooban ng Panginoon. Ano po ang pangako ng Diyos na sinasabi niya kay Moises? Hallelujah. Ilalabas ko dito, sabi po dito, hallelujah, ilalabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam. Hallelujah. Malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Kaya tayong mga Kristiyano, mga kapatid, kung kayo'y naniniwala, you are under ng pagpapala ng Panginoon. We are the co-heir. Tayo po'y mga takapagmana ng langit.
tagapagmana na kung paano pinagpala ng Diyos si Abraham. Hallelujah. Sapagkat siya po ang offspring natin. Hallelujah. Siya ang ama ng pananampalataya na isang example na nakita natin kung paano siya sumunod sa ating Panginoon na kahit napakahirap, hallelujah, ang kanyang sitwasyon, he obeyed the Lord. Hallelujah. Kaya tayo na mga Kristiyano, tayo po ay nasa ilalim na ng pagpapala ng Panginoon. Kaya mapalad ka. Mapalad ang bawat isa sa atin dito. Walang hindi pinagpala dito. Lahat tayong dito ay pinagpala na ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sunod, narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan. At nakikita ko ang pag-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. 10, kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Amen. So sinabi ng Diyos, ako ang Diyos ng iyong ninuno. So alam po ng Panginoon, hallelujah, ang katayuan ng kanyang bayan at sinabi ng Panginoon kay Moises, hallelujah, ang katayuan ng kanyang bayan. Hallelujah, ito'y isang karanasan na enkwentro niya ang Diyos sa pamamagitan na nagliliyab na puno na hindi naman nasusunog. Habang nagliliyab yung isang puno, meron siyang napapakinggan. Hallelujah. Na audible voice. Na talagang napapakinggan niya na ang Diyos ay nagsasalita. Kinakausap siya. Sino po sa atin dito na nakaranas tayo na tayo po'y kinausap na ng Panginoon? Talagang narinig mo sa iyong puso, hallelujah, yun ay tinig ng Panginoon na kinakausap ka ng Diyos. Amen. So sinabi ng Diyos kay Moises, ang paghihirap ng kanyang bayan na kanilang nararanasan. They are in the bondage of slavery. And God chose, pinili ng Panginoon si Moises to be deliverer. Amen. Kaya naniniwala po ako mga kapatid, tayo ng mga nagkakaroon ng encounter sa ating Panginoon, hallelujah, may magandang plano ang Panginoon. Na hindi lang tayo naligtas, hallelujah, ang kaligtasan natin ay meron tayo, kundi ang nais ng Panginoon, ang kaligtasan na meron ka, ay maibahagi natin. Hallelujah, ma-share natin sa ating mga kapatid. Masabi natin sa ating pamilya upang sila ay magkaroon din ng kaligtasan. Sapagkat ang kapahamakan, hindi po yan basta-basta. Pero ang plano ng Panginoon kung bakit pumunta ang ating Panginoong dito sa lupa ay para tayo iligtas ng ating Panginoon. Jesus came to seek and save the lost. At lahat po tayo siguro mag-a-agree. Lahat tayo ay na-lost. Lahat tayo ay naligaw. Ngunit salamat nung dumating ang tagapagligtas na ang pangalan ay ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Nagkaroon ng kakaibang 180 degree sa buhay natin. Nagkaroon ng malaking impact ang mensahe, nagkaroon ng malaking impact ang kaligtasan na binigay ng Panginoon sa ating buhay. At hindi lang yun, binigyan ka pa ng banal na Espiritu na siyang magiging gabay para tayo ay laging maka-overcome sa lahat ng mga dumarating na mga struggle, na mga laban sa ating po mga buhay. Amen. Hallelujah. Kaya ang enkwentro natin ay hindi isang kwento. Sino po sa atin dito yung mayroong nagkukwento pero wala namang kwenta? Di ba? Parang walang kabuhay-buhay. Parang gawa-gawa lang. Pero ang enkwentro, mga batid, ay ito isang bagay na kung saan, hallelujah, katiyakan na ikaw ay tinatawag ng ating pong Panginoon. Para ang mga tao ay mailapit natin, hallelujah, sa ating Diyos. Pwedeng maging kalakasan, pwedeng maging buhay ang patotoo na nangyari at naganap sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Katulad nung na-share ko sa inyo before, mga kapatid, no? Dahil nga ako'y nakatira lang sa apartment, naninirahan ako sa Manila. Kasi kolehiyo tayo, college tayo. Yun yung time na talagang ako'y laging sabog. Ano po? Laging nasa bisyo, under the influence of drugs. Yun ang buhay ko. Nung ako'y pumunta sa Pangasinan, nagkaroon ng encounter. Pag uwi ko dito sa nakatira sa
Miguel Llanes dito sa may Espanya, sa may Sampaloc. Ay mayroon akong kapit kwarto doon na kaibigan ko. Pag uwi ko, dahil nga nagkaroon ako ng encounter, sinare ko yung encounter ko. Ano nangyari doon, mapatid? Haguluhol siya sa iyak kung paano ako binago ng Panginoon. At yung time na rin ngayon, doon din siya tumanggap sa Panginoon. Pinatanggap ko agad sa Diyos. Ang bilis. Kasi totoo na yung naganap sa buhay mo. May kwenta. May purpose kung bakit tayo binabago ng Panginoon. Sapagkat nais ng Panginoon na ang bawat isa sa atin dito ay gamitin ng ating Diyos. Amen. So ang lugar na disyerto, mapatid, na kung saan narating ni Moises, hallelujah, ay isa pong lugar na kung saan patungo sa bundok ng Diyos, which is the Mount of Sinai. Hallelujah, ay tulad ng mga bundok na dumarating sa ating buhay. For example, ano mo? Diba, ang desyerto ay isang simbolo na kung saan dryness, pagsubok na dumarating sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Amen? Yung po isang karanasan na nararanasan natin ng mga desyerto sa ating buhay. Like in the life of Moises, siya ay napadpad, hallelujah, sa desyerto, patungo sa bundok ng Diyos. Amen. But behind, in this situation, yan ang lugar na papunta sa bundok ng presensya ng ating pong Panginoon, na ikaw'y magkakaroon ng encounter sa Panginoon. Nakala mo, nakikita mo puro problema, puro suliranin, pero hindi mo alam, nandun ang presensya ng Panginoon para doon mo ma-encounter ang Diyos sa iyong buhay. Amen! Na-encounter ko sa ang aking pong Panginoon, kasi lagi ko itong inuulit sa inyo kasi hindi ko pwedeng itago ito, yung patotoo ko. Nung ako'y nagkaroon ng encounter sa ating Panginoon, ako po ay nasa impluhensya ng drugs. Nasa impluhensya ako ng alak yung time na yon. Nasa church pa ako noon. Nag-special number pa ako. Lakas ng loob, oh. Yes, naglakas ng loob ko. Nag-special number. Pero under the influence of drugs. Kasi nga po, bumababa na yung tama ng drugs ko eh. Tapos sabi ko sa mga pinsan ko, patagay. So, ano yung Gilbis? Yung mga paborito kong inumin nun eh, Gilbis. Matatapang. So, nakaawit ako. Naalala ko pa yung song na yun. God in God alone, created all. Yan, naalala ko yung mga song na yun. Pero yung time na yun, bago pumasok, hallelujah, ang year 2023, kasi po year 2022, 2023 yun eh, papasok ng New Year. Nasa church kami, ganun po every time sa probinsya. 2002 at 2003, sorry. Thank you for the correction, ha? Kasi minsan, so, habang ako po'y umaawit, siyempre papasok na ang 12 o'clock, yung pastora, nagpe-pray siya. Kung sino yung gustong mga tumanggap sa Panginoon, kung sino magbalik loob. Hindi na ako pumunta sa altar para magpa-pray. Nandun lang sa likod, pero kakaibang breakthrough yung nangyari sa akin. Hallelujah, yung buong taon ng year 2003, ako'y laging umiiyak sa presensya ng Panginoon. Lagi akong nakasok in sa presensya ng Panginoon. Wala akong ibang ginagawa kundi magpuri sumamba sapagkat nagkaroon ako ng encounter sa Lord. Ganun po kasi ang nangyayari kapag tayo po'y nagkakaroon ng encounter sa ating pong Panginoon. Amen! Yun po ay para sa kaluwalhatian at kadakilaan ng ating pong Panginoon. That's why, hindi ko iniisip kung bakit ako ngayon ay nakatayo sa araw na ito. May layunin pala ang Panginoon kung bakit ako binago ng Diyos. Kaya kung ika'y binago ng Panginoon, may layunin ng Panginoon sa iyong buhay. Huwag kang hindi sapat na ika'y nakaupo lang dyan. Amen. Kundi ang nais ng Panginoon, gamitin ka din ng Panginoon. Hindi lang sa pulpito, hallelujah.
Hindi lang sa pagsayaw, hindi lang sa pagtugtog, hindi lang sa pag-awit, kundi sa labas. Maraming mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan. Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Ibigay natin ang mga tracts na ating pinagawa. Hallelujah. For the glory of God. And I do believe habang ginagawa natin yun po yung nagkakaroon ng bunga. Hindi man natin nakikita, pero alam ng Diyos, ang motivation ng ating puso, ang Diyos ang magpapadala ng mga kaluluwa sa Kanyang iglesia. Hallelujah! Amen! Pupunuin. Kulang pa ang bangko natin dito. Magpapadala at magpapadala ang Panginoon ng Kanyang mga kaluluwa sapagkat meron tayong ibang desire sa ating puso. Ang tao ay madala natin sa kingdom ng ating Diyos. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus. Sabi po dito sa verse 10, God spake to Moses. Verse 10, kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Amen. Minsan sa buhay po natin, mayroong pagdududa, no? Sa sarili natin sapagkat alam natin yung ating kakayanan. At ganoon din kay Moises, nagkaroon ng pagdududa sa kanyang sarili sapagkat alam niya ang sukat ng kanyang kakayanan. Amen. And verse 10-12 ng Exodus 4, sabi po dito, sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon. Parang siguro ito yung mga prayers ng mga sinasabi mo mga leaders nyo, no? Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mula't mula pa hindi ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, next slide. Yan. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba ako si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Kaya walang excuse na kahit kay bulol, uutal-utal, na katulad na sinasabi ni Moises sa ating Panginoon. Mabatid, kapag ikay sinasamahan ng Diyos, like the promise of God na ibinitawan niya kay Moises, sabi dito, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita. Amen. Ganun ang Panginoon. Hindi ikaw, huwag mong titingnan ng iyong kakayanan, huwag mong titingnan ng iyong sarili. Ang tingnan mo, ang kapangyarihan na binigay sa iyo ng Diyos, ang banal na Espiritu na siyang nananahanan sa iyo, na siyang tutulong sa iyo. The Holy Spirit is our helper. Siya ang katulong natin. Siya ang magko-comfort sa iyo. Siya ang magbibigay ng confidence sa iyo na tumayo. Hallelujah. Gagabayan ka ng Panginoon. Ganon, mga kapatid. Ganon ang naging puso. Hallelujah, ni Moises. Merong nangungutog ang kanyang tuhod. Nagpe-fellowship ang kanyang mga tuhod. Diba? Sa totoo lang po, nakaka-fellowship talaga dito pag nasa harap ka. Pag walang presensya ng Panginoon. Pag wala ang Diyos, di ba mga kapatid? Pero kapag ikay sinasabahan ng Panginoon, iba, meron kang tapang, meron kang courage, sapagkat hindi ikaw yon, yun ay banal na Espiritu. Na ikaw ay sinasamahan. Sabi ng Lord, tutulungan kita sa iyong pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Hallelujah! Hallelujah! Kapag nandito ka na, kasi sa totoo lang po mga kapatid, no? Pag nandito tayo, hindi mo alam ang sasabihin mo. Iba-iba nang lumalabas sa iyong mga labi. Hallelujah! Pero kapag nandito ka na, ang banal na Espiritu, magwi-whisper sa iyo itong sabihin mo kaparehagan. Habang nagpo-flow ka na, ang Lord ang nagsasalita. Amen. Ang Lord ang nagbibigay ng kapahayagan para masabi natin ang mensahe ng Panginoon. Amen. Ganon po ang Panginoon. Hallelujah. 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 So, alam po ng Panginoon, hallelujah, ang kakayanan natin. At alam ng Panginoon na hindi natin kaya. Kaya maraming
mga magagaling na tao na hindi ginagamit ng Diyos sapagkat sila ay nag-i-stand sa kanilang karunungan. Ang pinipili pa ng Panginoon, yung mga tao na ordinaryo. Yung mga tao na mga mangingisda. Yung mga tao na katulad ni Moses, bulol magsalita katulad ko. Hallelujah. Yung mga tao na walang karunungan. Amen. Kaya lahat tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Pwede kang ma-empower ng banal na Espiritu at kakayanin mo kapag nandito ka na sa pulpito para ipahayag ang mensahe ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam ng Diyos. Hallelujah, na hindi natin kaya. Pero ang Lord, sa tulong ng Panginoon, kakayanin natin. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya natin, kapatid. Sabihin mo, kaya mo yan. You can do all things through Christ who strengthen you and me. Kaya mo yan. Ang kailangan mo, i-practice. Ano? Kailangan, kasi importante yung practice din eh. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Verse 5. Okay, sabi po dito, pangalawa, to position ourselves for divine encounter. Kanina po, ano po yung una? Ano yung una kanina, mga kapatid? Kung naalala nyo? Yes, yes. He is in the mountain of God where the presence of God is there. Kung nasaan ang presensya ng Panginoon, nandun siya lagi. Amen. Nandun siya para ma-encounter niya ang Panginoon. Pero kung wala ka sa presensya ng Panginoon, paano mo ma-encounter sa Lord? Amen? And next, punta tayo doon sa kanina bro. Pangalawa. Okay. To position ourselves for divine encounter. Sunod. Next slide bro. Yan. Basahin po muna natin dito. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ano po makikita natin dito mga kapatid? Next slide bro, balik mo. Yan. God will not allow impurity in His presence. Hindi po inaalaw o hindi ipinapahintulot ng Panginoon ang karumihan sa Kanyang presensya. Amen. Hallelujah. Pinapaalis ng Panginoon ang Kanyang sandalyas. Sapagkat ang sandalyas na kung saan yung mga ginagamit natin, mga panyapak natin na ginagamit natin sa pang-araw-araw, tayo po ay nakakaapak o nakakatapak ng mga bagay na marurumi. Na kung saan kinausap ng Panginoon si Moises. Hallelujah. Sapagkat siya ay nasa presensya ng Panginoon, sa bundok ng Panginoon. Hallelujah. Habang lumalapit si Moises sa burning bush, gusto niyang tingnan kung ano ang nangyayari, kung bakit hindi nasusunog ang punong kahoy. Ano po ang ginawa niya? Sinabi po ng Panginoon, hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat ang lugar na ito, this is a holy ground. This is a holy place. Amen. Amen. So ano po makikita natin dito? Nais po ng Panginoon sa buhay natin that every time na tayo po'y lumalapit sa Panginoon, hallelujah, na habang tayo po'y dumudulog sa presensya ng Panginoon, may mga bagay ang Panginoon na gusto niyang marinig sa atin na tayo po'y hihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Gusto ng Panginoon na every time na tayo po'y lalapit sa Kanya, tayo po ay magpatira pa. Amen. Sabagat ang mga sandalyas representing its sin, mga kasalanan, na ipinapaalis ng Panginoon sapagkat ikaw ngayon ay templo na ng Panginoon. You are the temple of the Holy Spirit. Nagdwell na ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa iyong puso at nais ng Panginoon sa buhay natin as a temple of God. Hallelujah! Na tayo po'y maging malinis sa harapan ng ating pong Panginoon upang tayo po ay makaranas ng enkwentro sa ating pong Panginoon. Nung naalala ko lang mga kapatid, nung na-enkwentro ko po ang Panginoon yung time na yun, talagang ang panalangin ko, hindi ko malimutan. Simple prayer, Lord, pakawalan mo ko sa pagkabilanggo, sa pagkakulong ng aking kasalanan. Yun po ang aking prayer.
Hindi ko po malimutan yon. Yung po naging prayer ko sa Panginoon. At that time, naranasan ko ang kakaibang 180 degree ng Panginoon sa buhay ko na habang hallelujah, papasok ang year 2003 para akong lumulutang sa presensya ng Panginoon. May binago, may inalis sa buhay ko. Ganun po ang nangyari, mga kapatid. Amen. Kaya kung nais po natin, mga kapatid, magkaroon ng enkwentro sa Panginoon, sa iyong tahanan, sa paglapit mo sa presensya ng Panginoon, na kumika lagi ng kapatawaran sa Panginoon. Magpalinis ka sa Diyos, sapagkat ang mga malilinis ay laging kinalulugdan ng Panginoon yan. Laging pinagpapala sila ng Panginoon. Laging may pabor ang Panginoon. Bagamat ang ating Panginoon, hallelujah, siya ay Diyos na mahabagin para muli tayong tanggapin ang gusto ng Panginoon, mas maranasan mo pa siya ng mas malalim sa buhay mo. Sapagkat hindi po natin pinopromote sa kanyang church. Dito po, we are not promoting to have a religion o religious na pagkakilala sa Panginoon. Ang pinopromote po natin sa kanyang iglesia na tayong lahat dito ay magkaroon ng relasyon sa ating pong Panginoon. So, sapagkat kapag tayo po'y may relasyon sa Panginoon, iba po ang impact. Hallelujah, nagmumula sa puso. Hindi lang ito nanggagaling sa isip. Ang ating pong bahayang Pilipinas, kilala nila ang Panginoon. We are Christian nation, pero hanggang sa isip lamang. Wala dito. Kaya salamat tayo ng mga nakareceive ng kaligtasan sa ating Panginoon, ng mga na-transform ng ating Panginoon. Lagi natin silang inililip up sa Panginoon na ang ating bayan ay magkaroon ng relasyon sa ating pong Panginoon. God preparing us, mga kapatid, para tayo po'y magkaroon ng encounter sa ating pong Panginoon. So lumapit tayo na may malinis na puso at isipan, hallelujah, sa ating Panginoon para ma-encounter natin ang Diyos sa ating mga buhay. We need to position ourselves to be cleansed in His presence. Yung po, ipoposition mo ang iyong sarili, Lord. Hallelujah, wala po akong magagawa kung wala po ang iyong presensya sa aking buhay. Hallelujah. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Hallelujah, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang mga salita na na-receive natin ng Diyos. Hallelujah. Na kung saan ang presensya ng Panginoon ay nandun, dapat yun po ang ipuposisyon natin. Ilalagay natin, ilalagak natin ang ating mga sarili. At pangalawa, lumapit tayo sa Panginoon na mayroong malinis na puso. Hallelujah. Sapagkat we are in the holy ground. Tayo po ay nasa banal na presensya ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you praise, Lord. We want to glorify your name in this place. Salamat, Lord, at muli sa mga paalala ng iyong mga salita na aming natanggap sa araw na ito. For the life of Moises, na kung saan, hallelujah, siya ay nagkaroon ng encounter sa iyo. Hallelujah, para maging deliverer ng mga Israelita mula sa pagkabihag, mula sa pagkaalipin. Salamat, Lord God, for the life of Moises. Even, Lord God, sa buhay namin, sa iyong mga salita na aming na-receive sa araw na ito. Ito pinapaalala mo, Lord, sa aming buhay na kami nagkaroon na ng encounter sa iyo at tinatawag mo kami, hallelujah, para maging deliverer sa aming pamilya, para maging deliverer, Lord God, sa aming mga anak, para maging deliverer, Lord God, para sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon Jesus. We give you praise, we give you glory and honor and adoration. Tayo pong lahat ay umawi sa Panginoon. Awitin po natin, holy forever. He is the God, hallelujah, na kailanman ay hindi nagbabago ang kanyang kabanalan. Your name is our highest. Come on, church. Let us lift the name of Jesus in this place. Let us magnify the name of Jesus in this place. Yes. Hallelujah. Your throne. Thank you, Jesus. All power and position. Your name is stand above them. Once more, your name. Come on, church. Your name is the highest. Your
1,000 generations. 1,000 generations. Pour them down in worship. To sing Jesus of the ages. Song of ages to the Lamb. We'll sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them. Yes, Lord. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above it all. All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. When the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You always be holy, holy forever. Yes, Lord. Maraming salamat, Lord. We want to glorify your name in this place, Lord. Lord, walang ibang nais ang aming puso. Walang ibang hangad ang aming puso sa araw na ito. Salamat, Lord God, sa espiritu ng pagsamba. Salamat, Lord God, na walang ibang Diyos nang maitataas sa araw na ito. Walang ibang Diyos ang tinatanghal, hallelujah, kundi tanging pangalan mo, Panginoong Hesus, na Diyos na banal, na kailanman ay hindi nagbago sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa aming mga buhay. Lord, salamat that your presence is here and for your glory is here. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Patuloy po tayo, hallelujah, manatili sa presensya ng Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Sino po sa atin dito yung nagde-desire na gusto niyang ma-encounter sa Lord sa kanyang buhay? Kung ito'y kumbikta ng banal na Espiritu sa iyong puso na gusto mo siyang ma-encounter sa iyong buhay, personal, sa bahay mo, saan ka mang lugar na kung saan doon ka kinakausap ng Panginoon at nais ng Diyos na siya ay makipagniig sa iyo. Gusto kitang ipag-praise, itaas sa oras na ito upang ikaw ay ihanda ng Panginoon sa malaking enkwentro na gagawin ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. This is the day na kung saan ipararanas ng Panginoon ang kakaibang pagbuhos ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang presensya sa oras na ito. I feel it, the presence of God. I feel it, the glory of God is here. Handa ang Panginoon na siya, hallelujah, ay patuloy na muling magpakilala sa iyo kung sino ang Diyos sa iyong buhay. At kung yun ang kumbikta ng iyong puso na nais mong ma-encounter sa Lord, hallelujah, iniimbitahan kita dito sa harap, kapatid. Pumunta ka dito sa harapan
para ikaw ay aming ipag-pray, itaas namin sa Panginoon ang iyong kalagayan, sapagkat naniniwala ako, hallelujah, ikaw ay tinawag ng Diyos. Kapatid, ikaw ay tinawag ng Panginoon. Ikaw ay tinatawag ng Panginoon. Hallelujah. Dito po tayo sa harap, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga nagdi-desire na ma-encounter sa Lord. Kakaibang pagbabago ang gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Nalalapit na po ang ating EGR. Hallelujah. Hindi lang sa EGR. Hallelujah. Pwede nating ma-encuentro ang ating pong Panginoon sa personal na paglapit natin sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Sino pa sa atin, mga kapatid? Hallelujah. Huwag po tayong mahiya na pumunta sa altar ng Panginoon, sapagkat kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, nandun ang kalayaan, nandun ang kagalingan, nandun ang kalakasan, nandun ang katagumpayan na gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Manalig ka, manampalataya ka, hallelujah, na may gagawin ng Panginoon ng kakaibang breakthrough sa iyong puso, kapatid. Siya'y Diyos na makapangyarihan. Mahaba ang kamay ng Panginoon. Hallelujah, para ikay pagpalain, para ikay pagtagumpayin ng Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah, yes. Patuloy tayong sumamba, magpuri sa ating Panginoon. Ipikit niyo ang iyong mga mata. Mag-worship ka sa Panginoon. Hallelujah. Kung ikay kinukumbik ka ng Banal Espiritu na pumunta dito sa harapan. Hallelujah. At nais mong ma-encounter si Lord. Hallelujah. Dumating ang pagkakataon. Hallelujah. Na maranasan mo ang kakaibang pagkilos ng Espiritu ng Panginoon. Inaanyayahan kita dito sa altar. Yes. Sino pa, mga kapatid? Yes. Huwag po kayong mahiya, mga kapatid. Yes. Hallelujah. Yung hindi pa po nakaka-receive o nakaka-experience ng encounter sa Lord, imbitado kayong lahat dito sa iglesia, dito sa pulpito ng ating pong Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes. Yes. Yes, 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 yes. Yes, hallelujah. Holy forever. Yes. We will always be holy, holy forever. We will always be holy, holy forever. Yes, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Sino po, mga kapatid? Thank you, Lord, hallelujah. Desire niyo bang na maranasan ng Lord sa buhay ninyo, kapatid? This is the moment. Binibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. The presence of God is so powerful right now. I feel it. I feel it. The presence of God right now is so powerful. Hallelujah. Hayaan mo ang kayang gawin ng Panginoon sa iyong buhay. Yes. Nasa ministry ka man, hindi mo pa na-encounter sa Lord, iniimbitahan kita dito sa altar ng Panginoon. Ano man naman mga ministeryo mo, hindi mo pa na-encounter sa Lord, gusto kong maranasan mo ang kakaibang encounter na gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. Hindi ko ikinahiya na sabihin ito dahil naranasan ko kung paano ako nakagkaroon ng enkwentro sa Panginoon. At ito ang puso ng iyong lingkod, mga batid. Sa buhay ng bawat isa sa atin dito, makaranas tayo ng kakaibang encounter sa Panginoon. Ito ay isang paghahanda na gagawin ng Diyos sa inyong buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Pwede po natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Katulad ng nabasa po natin kanina, kung nasaan ang presensya ng Panginoon, doon nakarating, doon napadpad, hallelujah, ang paa ni Moises sa bundok ng Diyos, na kung saan nandoon ang presensya ng ating Diyos. Hallelujah. At pangalawa, may pinaalis ang Panginoon sa kanya. Ang kanyang sandalyas ay nagsisimbolo ng karumihan. At sa oras na ito, pwede mong ihingi ng kapatawaran sa Panginoon ang lahat ng karumihan, lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga bagay na ayaw ng Panginoon, na alam mo sa iyong sarili na ayaw ng Diyos. This is it, kapatid. Brethren,
This is it. Hallelujah. God is faithful. Ready, hallelujah, na ma-encounter mo ang kabutihan, ang katapatan, ang kadakilaan ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, binibigyan ako ng maraming revelation ng Lord sa oras na ito, na kung saan napakinggan ng Panginoon ng iyak ng kanyang bayan sa loob ng Egypt. Hallelujah. Napakinggan ng Panginoon, hallelujah, nakita ng Panginoon kung paano inaalipin, pinapahirapan ng kanyang bayan sa loob ng Egypt. Pero may ginamit ang Panginoon ng kanyang lingkod. At ako'y tumatayo bilang isang lingkod ng Panginoon sa inyo, hallelujah, na kayo ay nais palayain ng Panginoon. Nais ng Panginoon na maranasan nyo ang kakaibang outpouring ng kanyang anointing sa inyong buhay. Kakaiba, hallelujah. Kakaibang pagkilos ng Banal na Espiritu ang aking dalangin. Hallelujah sa oras na ito. Yes, alam ng Panginoon ang bawat iyak ninyo. Alam ng Panginoon ang bawat iyak ng iyong puso. Yes, come on church, let us exalt the name of Jesus. Come on, let us exalt the name of Jesus. Come on, let us exalt the name of Jesus. Oh, the presence, the glory of God. Oh, nakikita ko napakalaki ng presensya ng Panginoon sa oras na ito. Yes! Come on, exalt the name of Jesus. Back-ups, come on! Exalt the name of Jesus. Yes, Lord, we exalt you. We exalt you. We exalt you. We exalt you, Jesus. We exalt you, O Lord. Oh, Rabasaka, Rababababasaka. Hallelujah. Oh, Lord. Yes, Lord. Maraming salamat, Lord. Salamat, Lord, sa oras na ito. Divine encounter. Banal na pakikitagpo ng Diyos sa buhay mo ay iyong maranasan. Kakaibang encounter. Lord, I pray in the name of Jesus sa aking kapatid. Oh, I release the divine encounter. I release the divine encounter. I release the divine encounter. Yes. Yes, 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 yes. Oh, hallelujah. Yes. Sinasabi ng Lord, sundin mo ang Panginoon sa iyong puso. Oh, hallelujah. Yes. Divine encounter, divine encounter. Lord, yung right time, tamang oras, tamang panahon na kung saan, Lord, ang aking kapatid, hallelujah, ay maranasan ang kakaibang enkwentro sa iyo. Bumisita ka sa puso ng aking kapatid. Bumisita ka. Bumisita ka. Bumisita ka. Oh, Rabasikere. Yes, I release the divine encounter. I declare divine encounter, divine encounter, divine encounter sa aking kapatid. Sa pangalan ni Jesus. Divine encounter, 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 divine encounter in the name of Jesus. Divine encounter sa aking kapatid. Divine encounter. Divine encounter in the name of Jesus. Divine encounter. I speak divine encounter. Bumisita ang Panginoon sa iyong puso, kapatid. Hallelujah. Ibigay mo ang lahat sa Panginoon. Mararanasan mo ang kakaibang pagkilos ng Banal na Espiritu sa iyong buhay. Thank you, Lord. Divine encounter. Divine encounter, Lord. Divine encounter. Divine encounter. I release in the name of Jesus. Ora sika. Yes, divine encounter. Divine encounter. Thank you, Lord. Hallelujah. Divine encounter. Divine encounter. Divine encounter. Divine encounter. Divine encounter. Yes, divine encounter sa aking kapatid. Divine encounter. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit.
Divine encounter. Divine encounter, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Bumisita ka. Bumisita ka, Lord God. Hallelujah. Sa puso ng aking kapatid. Salamat for the divine encounter. Inihanda ng Panginoon. Malaking bagay na inihanda ng Lord sa buhay mo. Sa kapatid. Salamat, salamat. Salamat po, Panginoon Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. And I exalt thee. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat, Lord, sa mga iyak ng iyong mga anak. Salamat, Lord, na narinig mo ang bawat iyak ng kanilang mga puso. At sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, God is ready, hallelujah, para ma-enkwentro mo ang Panginoon sa iyong buhay. Maging willing ka, maging bukas ang iyong puso, magpakumbaba ka, buksan mo ng wide ang iyong puso, ang iyong buhay, para magkaroon ng malaking lugar ang Diyos sa iyong puso. Lord, salamat sa mga kapatid, Lord God. Hallelujah, na pumunta dito sa iyong altar. Because they have a desire to be encountered with you. Thank you, Lord. Blessing upon blessing. I release blessing in your life, kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon, i-empower ka ng Lord, patibayin ka ng Panginoon sa iyong pananampalataya. Salamat, Panginoon Jesus. Glory, hallelujah, and honor, God. Thank you, Lord. It's yours alone. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. God bless, mga kapatid.